What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilya natin, subscribe nyo na yan. Ganon lang kadali. Magandang gabi sa ating lahat mga friends. At gusto ko lang munang humingi ng pasensya sa inyo mga friends. Dahil minsanan na lang tayo nakapag-vlog mga friends. Kasi nagiging busy na nga ako mga friends. Kasi may trabaho na ako mga friends. At yan yung topic natin ngayon mga friends, na pag-usapan natin. Ito, disclaimer lang muna mga friends. Baka isipin ng iba na may pinapatamaan ako. At wala. Content lang natin to. Yung itong pag-usapan natin ngayon, content lang. Ito lang yung naiisip ko na content mga friends. Kaya walang personalan, walang sino man na pinatatamaan. Real talk lang to mga friends. Real talk sa mga pangyayari sa atin buhay mga friends, kung paano tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo, dito lang pala sa Pilipinas, sa ibabaw, kung paano tayo naghahanap buhay. Ganito lang yan mga friends, kasi ang estado kasi ng ito yung pag-uusapan natin ngayon mga friends, kung ano ang diferensya ng mayayaman sa mahihirap. Yun. Unang-una mga friends, pag ang mayayaman, lalo na pag may-ari sila ng kumpanya, meron silang iba't ibang negosyo. Tapos kunyari, ang senaryo ay ganito. Halimbawa, pag nagpapatawag ng meeting yung mga mayayaman mga friends, ganito lang yan. Ang gagaling pa naman ang gagaling magsalita. Ganon, parang kung sino-sino talaga, dahil iniisip nila na mataas yung pinag-aralan nila, kaya ganon na lang. Pwede ba yun tanggapin natin mga friends? Siguro sa iba't kinakaya nilang na lang tanggapin yun, kasi ang purpose lang naman talaga nila ay, kung pinakamahalaga lang sa kanila, na sila ay kumita at nakapaghanap buhay kahit papano. Dahil sa panahon ngayon, mahirap talaga kumita ng pera mga friends. At ito na yung talakayan natin mga friends. Yung mga mayayaman mga friends, magsasabi yan ng ganito sa ating mga mahihirap. Pag nagpapatawag ng meeting, kunyari ganito, sasabihin nila na kung ano man yung problema ninyo sa inyong pamahay, sa inyong bahay, kung ano yung problema niyo, ay dapat wag nyong dalhin dito sa trabaho, kasi naapektuhan. Ayaw naming naapektuhan yung trabaho ninyo. Kunyari, ang tao kasi naapektuhan talaga yung performance ng tao, lalo na pag yung problema niya, relationship, lalo na pag sa syuta niya, o kaya sa partner niya, o kaya sa mga anak niya, ganun. Nauuga tayo dun mga friends. Talagang most of the time, pag mga Pinoy mga friends, talagang big deal sa atin yung mga kinakasama natin. Big deal sa atin yun pag nag-aaway tayo. Hindi natin naiiwasan, kahit gaano natin pinagsikapan na hindi natin pwedeng dalhin doon sa trabaho natin. Talagang kung yung hindi mo talaga, yung mindset mo talaga mga friends, hindi mo maaalis yun na ganon talaga. Ganon din naman yung mga mayayaman mga friends. Lalo na pag ganyan sila magsasabi pag nagpapatawag ng meeting. Pero pag sila naman, halimbawa, nagpapatawag sila, naiinis sila doon pag bumibisita sila doon sa kabilang negosyo nila. Tapos may nagka-problema doon, alam na magka-problema doon. So, pag lumipat sila ng iba sa bumibisita din sila sa ibang negosyo, mag-i-expect kayo na all good pa yung nila, yung mood nila, na ganun, kahit alam ng yung pangit yung nalalaman niya doon sa kabilang negosyo. Mag-i-expect ba kayo na maganda yung pakikitungo nila doon sa kabilang negosyo niya? Siyempre hindi, tao lang yan ganun talaga. Hindi natin maiwasan yung ganyan. Ang kaibahan lang, sila yung kumbaga sila yung amo natin. Ang hirap talaga mga friends sa sitwasyon natin mga friends. Tayong mahihirap. Kung tayong mahihirap na namamasukan sa kanila, bawal sa atin yung ganun. Pero pag sila okay lang sa kanila, ganun ba yun? Siyempre hindi tayo papawag ng ganun.
ang estado, ang hirap lang kasi sa pamumuhay natin dito mga friends, lalo na dito sa Pilipinas kasi ang baba kasi ng anong tawag nito, yung kalagayan kasi natin dito sa Pilipinas, lalo na sa ano, yung mga pangnegosyo, ang mababa lang talaga yung ano natin. Hindi katulad ng ano, lalo na may sa mga construction worker, shout out nga pala sa mga construction worker. Alam ko hindi madali yung mga trabaho ninyo at napakalaking bahagi ninyo dito sa ating lipunan kasi yung mga mayayaman na yan, hindi talaga magkakaroon ng bahay na maganda yan kung hindi dahil sa ating mga construction worker. Ganon yun. Real talk yun mga friends. Grabe yung committee, lalo na pag may nagiging amo ka na sobrang mitikuloso kahit napakaliit lang ng diferensya mga friends. Kumbaga, titingnan natin 1 inch lang, kumbaga, pero malaki na yun sa kanila. Kumbaga, pinapalaki nila. Kung kahit pwede namang tanggapin, pwede namang yung sa kanila, alam niyo yung ano, yung halimbawa dito sa room na to, ganito yung gusto nilang mangyari, tapos kahit konti lang yung nabago. Yung iba kasing mayayaman mga friends, pinabaklas nila kasi yung mindset kasi nila mga friends, yung bahay kasi daw ay buong buhay mo na yung ano, hindi mo na yun mababago. Paano pag once na nandyan na yan at yan ang nakalagay, hindi mo na, mahirap nang baguhin, tapos makikita mo, nakakayamot sa kanila pag nakikita yung alam nila na may diferensya yung part na yun. So yun yung mindset nila mga friends. Pero pag aaksaya ng pera pa rin yun mga friends, hindi mas tatawag mo ba na ano sila doon, nang tawag niya kasi mga gagaling yung mga yan tawag nila sa kanila, mas professional sila kaysa sa atin. Ganon yun mga friends. Ito lang dito sa Pilipinas mga friends. Pwede ba tayong hindi ba tayo pwedeng maghanap buhay na yung mga gusto natin ang nasusunod? Pwede mga friends. Pwede yan. Depende sa iyo yan kung paano ka diskarte lang kasi. Kailangan mo lang mag-motivate, kailangan mo lang dumiskarte. Pero mahirap talaga dumiskarte pag wala kang pera mga friends. Alam naman natin dito sa mundong ibabaw, hindi ka magiging ganap na tao pag wala kang pera mga friends. Kasi lahat ng mga kailangan natin dito sa buhay ay nangangailangan talaga ng pera mga friends. Kaya yun yung kaibahan ng mayayaman at saka mahirap, at hindi natin maipagkaila sa kanila yun. Minsan kasi kumbaga napakahirap talaga sa ating sitwasyon pag namamasukan tayo. Kumbaga dito halimbawa namamasukan tayo bilang construction worker o kaya ano bang estado yung trabaho ninyo. Alam niyo yung mahirap talaga mag-adjust, yung ina-adjust natin yung sarili natin, talagang binababa natin yung sarili natin para sa kanila na sundin yung mga gusto nila. Ang hirap kaya, buong araw mo yung, lalo na pag buong araw mo yung pinagtrabahuan. Tapos yung sinusunod, ang hirap talaga mag-adjust kung hindi naman hindi man talaga yung tunay mong ugali na hindi mo nakaugalian gawin yung mga bagay na yun. Kahit minsan pa may mga inuutos yan sila na kahit mabigat pa sa atin, kinakaya na lang natin kasi ang iniisip natin na kahit papaano may trabaho tayo, ganun. 'Di ba? Ang hirap talaga. Pwede dahil pwede naman tayong magtrabaho na pwede tayong kumikita na hindi tayo nahihirapan. Pwede 'yun. Oo, sa mga madiskarting tao, pwede 'yun. Good example na lang diyan yung mga vlogger mga friends. Alam nyo, mga tambay lang yung mga yan. Oo, yung mga vlogger, yung mga sikat na vlogger na hindi katulad natin kasi mahihirap lang tayo. Kasi kulang tayo sa diskarte. Yun, kailangan natin mag-motivate. Kasi pag iba pa rin yung yung nagtatrabaho, kumikita ka na yung gusto mo ang nasusunod, yung wala kang amo kasi lahat ng oras ikaw yung may hawak ng oras mo, di ba? Sarap sa pakiramdam. At isa pa sa pinakamagandang hindi natin matatawag na trabaho mga friends, yung mga basketball player. Oo, yun yung naiisip ko lang, pumapasok kasi sa isip ko na
parang hindi trabaho yung mga ginagawa nila. Tapos ang lalaki pa naman ng sahod nila. Ang pagkakaalam ko ng mga basketball player, ano yan kontrata yan kung halimbawa yung kontrata mo pag naglalaro ka sa kupunan nila 10 million sa isang taon, di ba? Ganon yun. Tapos hindi mo naman maiisip na ano yun, ang na trabaho yun, di ba? Kasi naglalaro ka nga naglalaro ka. Ang kailangan mo lang galingan mo. Yan, meron kang maiambag in return sa mga gustong maipanalo mo yung team ninyo. Ganon yun. Part of diskarte yun mga friends. Kaya yun. Ang talaga sana nagustuhan niyo yung, so yun lang muna yung mga yung content natin. Pasensyahan niyo na mga friends kasi minsan lang ako mag-vlog kasi sinasabi ko na nga kanina, nabibisi tayo mga friends. Kaya yun, shout out nga pala kayo yung sa kaibigan ko kay GV Canales. Kasi siguro naisipan niya siguro na namimiss niya ako kasi matagal na kami hindi nagkita mga friends. At ito yung mga masasabi kong tropa ko talaga mga friends, na tao na hindi ako makakalimutan. Yun. So, yun. Sana nagustuhan nyo tong video na to. If you like this video, just give this video a thumbs up. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe na napadaan lang dito sa aking channel, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Please post the subscribe button dyan sa baba. At huwag kalimutang kalimbangin yung notification bell para magiging updated ka sa mga videos ko na i-upload ko dito sa aking channel. At sa mga, kung gusto niyo naman ng music mga friends, kahit katiting lang, patikim, panoorin niyo yung mga short videos ko mga friends dito sa aking YouTube channel. At sana nabigyan ko kayo ng sana naaaliw kayo sa kahit kunting panahon lang dito na napadaan kayo sa aking channel mga friends. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa muli mga friends.